Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yes, isang mapagpalang umaga, hapon, gabi, no? Saan man sulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto, salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan, no po. So paalala muli ng ating Panginoon Jesucristo, ayan na, no? Signs of end times, no? Pagdating niya, ang sabi niya, ang salita ko ang hahatol sa inyo sa huling araw. So kahit nga yung kamatayan ng tao, no, dami natin narinig ngayon, no, kahit sa mga balita, no, naglalakad lang, nasagasaan, patay, no. Yung isang radio announcer, wala siyang walang kasakit-sakit, walang hindi siya na hospital, hindi siya masigla nag-announce lang, no, sa radio niya program. Biglang binaril po, no. So you never know. Napakarami ng ganyan, bigla ang mga namatay ngayon, yung mga baha, no, yung mga lindol. So you never know kung kailan po, no. Mayroon nga may isa pa na yung bus, no, yung itong huling news natin, no, diyan sa Pilipinas. Biro mo naghihintay lang yung binata, no, naghihintay lang doon sa bus niya. Yung bus biglang nagkamali ng apak doon sa accelerator o yung gasolina niya. Pag ano niya, dahil siyempre siguro hindi ko alam kung anong nangyari doon, biglang nag-forward siya, wasak yung ano ng mall, kasama yung bata, sagasaan, nandun lang naghihintay ng masasakyan. Yung bus na yun, umano sa kanya, patay, no? Patay yung bata, 20 plus pa lang. Walang yun, no? Mamamatay ka pala, yung oras na yun, parang payapang-payapa ang buhay mo, no? And that means hindi natin hawak ang ating buhay. So we need to prepare anytime, no? Anytime po, no, pwede mangyari yun. And sabi ni Lord Jesus, ang salita ko hahatol sa inyo, haharap tayo sa Kanya. So ganun kahalaga pala ebanghelyo araw-araw, no, sa mga salita ni Lord. Para sa ating kaliligtas din pala ito, napakahalaga nito. Ano nga ba ebanghelyo ng ngayong araw ng Biyernes? Ito po ay ayon kay San Lucas chapter 19 verse 45 to 48. Pag nilayan po natin makinig ang may pandinig. Nung araw na yon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ng mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Konting pagninilay po ng punto por punto ngayong araw ng Biyernes sa ating ebanghelyo. No, ngayon po ay pinagdiriwang natin, ito kakaiba, isang santo, no. Santo siya sa Vietnam, Saint Andrew Dung Lac, no, Vietnamese priest. Alam niyo po, siya po ay kasama ng mga 117 na martyr, no? Sila po ay pinatay, pinugutan ng ulo no 1836, no, sa Vietnam. So biro mo talagang ganun kalawak na yung
yung mga salita ng Diyos, yung Catholic Church sa buong mundo. Yung Vietnam, nagkaroon na rin pala tayo ng ano doon. Sa Korea, mayroon na rin. Sa Japan, mayroon din. Sa Pilipinas, mayroon din. So, ngayon, si St. Andrew, ngayong November 24, pinagdiriwang po natin yung martyrdom niya, kapistahan niya ngayon. Alam niyo po, pinag-iisipan ko kanina, no, pinag-aaralan ko yung yung biography niya, no, yung history niya. Naisip ko, 1836, pinapatay sila ng isang emperor doon. So naalala ko, Vietnamese emperor, pinakamataas nila doon, parang presidente rin. Naalala ko tuloy sa Bible, no? Yung mga apostoles natin, kung maalala nyo po, martyr din, pinagpapatay yung mga Kristiyano. So, in other words, yung mga pagpa-persecute sa mga Christian, Catholic Christian, nagtuloy-tuloy hanggang 18th century. So, inisip ko, ang tagal pala ng dami nagpa-persecute. Ang daming pumapatay sa mga Kristiyano pala hanggang umabot ng 18th century. So, kailan lang yun, no? Mahigit 100 years, ang dami pa palang pumapatay kapag Katoliko ka, Kristiyano ka, papatayin ka ng emperador, no? Naisip ko ba, napaka po natin, no? Napakapalad natin. Tayo, no? Talagang lantaran tayo mga aral. Yung iba sa bus pa dyan, no? Yung iba, no? Talagang may market preaching tayo. Walang nagpe-persecute. Walang pumapatay at walang nagpupugot ng ulo sa atin. Walang kumukontra. Ganun kalaya. Pero alam niyo po, pinapaalala sa atin dito ng mga ng mga martyr na yan, ng mga santo po, na dahil sa kanilang dugo, no? Dahil sa dinanak na nilang dugo, nagkaroon tayo ngayon ng pananampalataya at nagkaroon tayo ngayon ng mismo Iglesia Katolika Apostolika Romana, no, sa buong mundo na umabot ng 1.3 billion dahil sa kanila, no? Tutuusin, ilan lang sila, pero ngayon billion na ang Katoliko dahil sa dugo. Sa Ebanghelyo ganun din, no? Ang pinapaalala, this is a holy anger, sabi nga, no? Banal na galit ng Diyos dahil sa bahay dalangan, biro mo ginawa nilang palengke, no? Lalo na bakit magnanakaw, kasi siguro yung tubo-tubo dun na lalaki. So bakit yung ginawang yung templo niya, yung templong batong dalanginan po yun, no? So in other words, yung templo mismo, no, nandun yung kasalanan, pinapaalala po sa atin ngayon, ang katawan mo, ang katawan ko, ay templo din ng Diyos. So sabi rito sa unang Korinto chapter 3 verse 16 to 17, sabi rito, hindi ba din nyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yon. So kung gaano ka nagalit sa ating Panginoon Jesucristo doon sa templong dalanginan, templong bato, ganun din pala sa templong katawan natin. Ang katawan mo, katawan ko, pag sinira mo yan sa bisyo, sinira mo yan sa masasamang gawain, sinira mo yan kung ano-ano, paparusahan ka rin pala. Magagalit si Lord. At hindi mo siya masisisi, and that's a holy anger. No? Parurusahan ka, kaya napakarami ngayon, di ba, mga nagbisyo, yung mga masasamang tao, ang dami nagkakasakit, no? Yung mga sobra-sobrang bisyo dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. Totoo, paparusahan sila ni Lord. Pero paalala sa atin ng mga santo ngayong araw na to, sila rin gustong wasakin no? Ng mga emperador, gustong wasakin ng demonyo ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi natinag. Yun po ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Kahit anong mangyari, yung mga emperador na yan, ito naman nagsisimbolo ng mga kasalanan pumapasok sa katawan natin. Isip, sa salita, sa gawa mo, sa pagkukulang mong kasalanan na yan. Yan ang mga pumapatay noon, no? Physically, tayo naman spiritually, sila pumapatay sa katawan natin na templo ng Diyos. Paalala po, kung templo ng Diyos na totoo yan, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Kagaya ng mga martir, no? Kagaya ni St. Andrew, Dunlak ng Vietnam, kahit anong mangyari, no? Sinabuhay niya ang pagiging templo ng Diyos ng katawan niya, kahit kamatayan.
Ganon din tayo, kapatid, kahit anong mangyari, isabuhay mo ang salita ng Diyos dahil ang katawan mo ay templo ng Diyos. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck sa magta-topic po ngayon.